Ngayon po ay pinakikilala ko ang taong may malakas na pananampalataya sa Diyos, may prinsipyong pinaglalaban, may malaking puso para sa kanyang kapwa, may sariling paninindigan sa bayan, ang dakila at bayaning kandidato walang iba, pasalubong natin masigabong palakpakan, Armando John Duca! Isang magandang umaga po ang ipinaabot ko sa inyong lahat. Nung ako po ay nagdesisyon na kakandidato, 2 linggo bago mag-filing ng candidacy, natatakot ako. Lahat po ng kinusultahan ko ay nagsasabi sa akin na huwag ka nang lumaban. Ang mga anak ko nagsasabi rin sa akin na huwag ka nang lumaban, tay. Marami ka nang nagawa para sa bayan. Tama na yun. Ang mga kaibigan ko ganun din. Pero sabi ko, 74 years old na ako. Isang mission pa sa buhay ko ang gagawin ko. Sapagkat nakikita ko sa Las Piñas, parang walang pagbabago, 35 taon na po ako nakatira sa Las Piñas. Nung mag-file ako ng candidacy, kasama ko ang aking asawa, October 7, napakaraming tao. Yes. Yung kay April, libo ang kasama niya. Nakakulay verde pa. May mga uniforme. May pagkain, kompleto na soft drinks. At sigurado ko, pag uwi ng mga kasama niya, may pasobre yun. Anon din ang grupo ni Carlo. Mga naka-orange, naka-orange na ba? Orange. Orange. Madalas salta, hindi na ako nakapasok. Umuwi po ako. Sabi ko sa misis ko, babalik na lang tayo bukas. Sigurado, nakapag-file na sila lahat. Bukas, solo-solo na lamang ako. So, kabukasan po, alas 10 ng umaga, dumating ako. Wala nang tao. Right. Nung nagpapail ako ng candidacy ko, tinatanong ako ng COMELEC, ano po lalabanan nyo? Sabi ko, Mayor po. Tinignan ako sa loob-loob ko. Kailangan siguro, pag nagpail ng candidacy, kailangan yata maraming kasama. Kami lang pong dalawa. At nung nakapag-file na po ako, meron palang kinukunan na ng picture doon. Ginagaron mo yung certificate of candidacy mo. Yung mga nakikita ko, pinagtatawanan ako. Pero hindi po ako nawalan ng lakas ng loob. Ituloy ko, nag-iisa ako. Ang katwiran ko, sanay ako lumaban na mag-isa basta para sa tao. Lumaban ako mag-isa nung tumaas ng bigas. From 12.50 naging 40 pesos. Pumipila kayo ng napakahaba para makabili lamang ng 2 kilong bigas. Nilabanan ko ang rice cartel. Solo protesta mula Nueva Ecija hanggang Malacanang. Sanay ako lumaban nung makita ko na puro Chinese candidate ang lumalaban sa Maynila. Nilabanan ko po sila. Noon sa District 3, 6 na konsehal, puro Chinese, isa lamang po ang Pilipino. Nung lumaban ako, sumigaw ako na ang Pilipinas ay para sa Pilipino. Ang nanalong kandidatong Pilipino po ay 6, isa lamang inchik ang natira. Sinabi ko sa sarili ko, itutuloy ko ang laban ko. Noong una po ako lamang mag-isa. Pero bandang huli, ang mga nasa likod ko, mga konsehal, ay sumama na sa akin. Hindi ka na nag-iisa, Mayor June Ducat! Marami na kami! Uy, wallet yan na. Teka, pera yan, pera. O, teka, pera yan, o. Tignan nyo muna yung pera, o. O, teka lang. Ayan, palakpakan!
Ang mahinang palakpak, walang biyaya yan, oh. Tingnan nyo. Taas ang kamay. Itaas ang kamay. Magkano po yan? Magkano? 4,000 ito. Taas ang kamay. Sino may gusto nito? Taas ang kamay. Ay, grabe. Ng sino may gusto nito? Ay, grabe. Kapalit ng boto ninyo. Ay? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Kung sino ang nagbebenta ng boto. Ang dami nagtaas. Alam ba ninyo? Bakit? Hanggang ngayon, ganyan ang level ng buhay ninyo. Sa alagang 4,000-5,000 piso, pinagpapalit nyo ang kinabukasan ng mga anak nyo. Papuntahin yung mga bata rito. Lahat ng bata pumunta sa tabas. Lahat ng mga bata. Teka. Mga bata, hindi isip bata, ah. Pwede ho, pwede. Dahan-dahan. Magkakaalaman tayo rito. Lahat ng bata. June Ducat, mayor natin, kasama ang kanyang team. Laban mo ay laban namin, yan ang aming hangarin. Ang korupsyon, bubuwagin, yan ang Voltex team. Okay. Kanina, kung sino ang nagbebenta ng boto, ang daming nagtaas ng kamay. Ang nagbebenta ng boto, ibinebenta nyo ang kinabukasan ng mga anak ninyo. Kapag hindi kayo natuto, mawawala tayo sa mundong ibabaw na nasa lagay kayo ng squatter. Nasa layang kayo. Nung nakaupo po ako kanina doon, may lumapit sa akin, Mayor, ang mga bisita mo, puro bata, hindi butante. Wala kang pakinabang. Maraming hindi butante. Mas marami pa ang hindi butante kaysa sa butante. Ang sabi ko, gusto ko makita ang mga bata. Sapagkat, nung nang-hostage po ako, ang ipinaglaban ko ay mga bata, ang edukasyon ng mga bata. Ibinuwis ko ang buhay ko para sa kinabukasan ng mga bata. 20 taon na po. 2 dekada na ang eskwelahan ko, hanggang ngayon meron pa. Libre damit, libre sapatos, libre school supply. Sa sarili kong bulsa, walang dollars, dinadaos ko. Ngayon, masakit ako magsalita. Sapagkat, mahabang panahon na ako sumisigaw na huwag ninyong ibebenta ang boto nyo. Mahabang panahon na. Gumagastos ako ng bilyong piso tuwing eleksyon, nag-iikot ako. Pero, hindi kayo nakikinig. Ang bala ko, alam nyo kung saan ako manalumpati. Pupunta na lang ako sa sementeryo. Doon ako mananalumpati sa mga bangkay na hindi nakakarinig, hindi nakakita, nakakulong sa nicho. Hindi sasama ang loob ko sapagkat wala na sila. Baka sakali ang mga kaluluwa ng mga bangkay na pagsasalitaan ko, baka marinig pa ako sa inyong mga buhay. Naintindihan niyo ba ako? Opo.
Sino marunong bumasa? Sino yung marunong pumasa? Ikaw, basahin mo to. Basahin mo yan. Lakas mo ha. Inay Itay, ang boto nyo ay kinabukasan ko. Ulit. Inay Itay, ang boto nyo ay kinabukasan ko. Okay. Diba? Ha? Tay, Nay, ang boto nyo, kinabukasan ko. Pabasa mo. Ayan. Inay Itay, ang boto ko nyo ay kinabukasan. Narinig po ninyo, mga inay, mga itay, ang mga munting anghela na sa entablado, humihingi sa inyo. Imulat nyo mata nyo dahil ang kinabukasan nila ay nasa inyo. Basahin mo. Alam nyo, bigay po ako. May kalahati ng pandinig ko ay wala na. May hearing aid lamang po ako. Nagkapit lamang ako ng hearing aid dahil kakandidato ako. Pero bigay na po ako. Pero sa kabila ng pagiging bigay ko, ay narinig ko ang hinaing, ang panagoy, ninyo lahat ng mga batang ito. Sino sa inyo ang makapagsasabi na ang mga batang ito ay mapapatapos nyo ng kolehiyo? Sino sa inyo ang makapagsasabi na mabibigyan nyo sila ng magandang kinabukasan? Pero sa dami na nagtaas, natutuwa pa ang mabuta gina. Nagtataasan ng kamay. 4,000. Sino mabebenta sa inyo ng boto? Ako po. Gago ka. Right. Sinisira mo ang kinabukasan ng mga anak ninyo. Huwag kayo magagalit sa akin. Pero, totoo. Pera-pera ang botohan. Pera-pera na kami lahat, maging na mga kasama ko, walang laban sa padamihan ng pera, sapagkat ang kalaban namin ay pinakamayaman na tao sa buong Pilipinas. Pasensya na kayo, pero kinakailangan tumiim sa puso ninyo. Tingnan nyo ang mga anak ninyo. Kawa, awa. Kung ako lang, multi-billionaire din po ako. Pero sa mga basabihin ko rito, maaaring magalit sa akin ang mga kalaban ko. Sa sasabihin ko rito, maaaring magalit kayo. Pero wala akong magagawa. Kailangan maintindihan ninyo. Lamang ang pagkakataon ninyo. 74 years old na po ako. Sa susunod na eleksyon, hindi na ako lalaban. Sayang lang ang laway ko at pagod ko para sa inyo. Pagbabago, nasa sa inyo. Wala sa mga kandidato. Yes. Mahal ko mga bata. Sino sa mga kalaban ko, sino sa buong Pilipinas ang kandidato na meron lang 20 taon ng eskwelahan na libre lahat? Sino? Kahit sa Las Piñas, sino ang meron yan? Wala! Sino? Sa sarili kong bulsa, pagdating na 15, 24 mil ang pasweldo ko.
Pagdating ng katapusan, 24 bill ang pasweldo ko sa mga teacher. Sino? Sa darating na eleksyon, sa ngayon po, sumasagana na sa pera. Bigas, ayuda. Pero ang grupo ko, kahit na 1 kilo, wala po kami pinabibigay. Hindi kami gagastos ng daan-daang milyong piso para iboto nyo lamang. Sapagkat kapag kami ay gumastos ng daang milyong piso, sigurado, babawi ang mga kasama ko. Baka pati ako babawi. Sapagkat nung panahon ng eleksyon, hinututan nyo kami. Tama. Pera, pera, reseta, reseta. Kapag hindi ka nagbigay ng pera para sa reseta, walang kwentang kandidato to si Dukat. Tama. Walang ya ito. Kumakandidato, ala naman palang mabigay na pera. Alalahanin nyo ang mga bata. Nagiginig ako. Nanginginig ako sa galit. Sa galit. Sa isang bulok na sistema ng politika. Kaya nagkaganyan kayo. Pero, ang makakapag-ahon sa inyo, hindi ako. May mga proyekto ako. Ipaliliwanag ko sa inyo. Pero, kayo ang magbabago ng sistema, ng politika. Kayo ang mag-aahon sa buhay ninyo. Hindi ako. Kayo. Maraming salamat, ha. Mga bata, salamat. Bilhin nyo sa mama nyo, ha. Sabihin niyo sa nanay at Na huwag tatay nila nyo. bebenta ang boto, ha. Sige. Doon nyo bebenta ang boto nyo, Papa. Para sa kinabukasan Huwag namin, ibenta ang boto, nanay, tatay. 4,000 lang yan. I-divide nyo sa 12 months yan. I-divide nyo sa 3 taon, magkano yung per day? Okay. Pasensya na po kayo. Medyo Medyo talagang tayo. Tubig. nakakadismaya. Pa? Nakakadismaya na may nagtaas ng kamay. Na binibenta raw nila ang boto nila. Diyos ko po. Diyos ko po. Okay. Up, Pasensya na katahimikan. Dumataas ang ano ko. Sa pagtaas ng presyon ko, nagagalit ako. Nagagalit ako sapagkat gusto ko na maiahon ang buhay ninyo. Konti na lang ang buhay ko. Sino sa buong Pilipinas ang kumakandidato na merong katulad ng pagkatao ko? Sino? Kwalipikado ba akong kumandidato? Wala lamang akong daan milyong piso na bibigay sa inyo. Pero meron akong puso. May prueba. Ipinaglaban ko na kayo. Buhay sa buhay. Hindi ko anilintana na mawala ang meron lahat sa buhay ko. Hindi ko nalintana na meron akong 11 anak na iiwan. Hindi ko nalintana na meron akong magandang bahay sa BF. Malaki ang bahay ko ron, may swimming pool. Nung mga hostage ako. Pero, isa lang ang paninindigan ko. Kung walang lalaban para sa inyo, sino ang lalaban? Sino sa inyo maaagawa na katulad ng ginawa ko? Wala. Sino sa mga kandidato ang meron na katulad ng ginawa ko? Wala. Meron sila pera. Meron sila panloloko, pambabola. Ito panahon na eleksyon. Isang mensahe ang ipaabot ko sa inyo
na pag-uwi ninyo hanggang sa araw na eleksyon, hindi nyo makakalimutan. Sapagkat ang sasabihin ko sa inyo ay isang katotohanan. Sa panahon na eleksyon, ang lahat ng kandidato ay magsisindi ng kanilang kandila. At ang liwanag ng kandilang iyan ay itatapat sa inyo na para bagang sila ang liwanag, ang kinabukasan ng inyong buhay. At ang apoy ng kandilang yan ay dadaiti sa inyong mga balat. Mararamdaman ninyo ang init ng apoy na yan. Sa ngayon, nararamdaman ninyo na ayuda, pera, medical vision, tuloy-tuloy, nararamdaman nyo. Pinupuntahan nila kayo sa inyo. Ang mga patay, ginagalugad ng mga kandidato. Nakikiramay, nagpapaepal. Pagpasok sa isang patay, kala mo malungkot, parang namatayan din. Sabay kamay, nakikiramay po, jundukat po. Sabay abot ng 2 hanggang 3,000 piso. Yan ay katotohanan. Pero ang napakasakit, pagkaraan ng eleksyon, Mayo 12, Mayo 13, muli na naman nilang hihipa ang kandilang iyan. Papatayin at lilitaw na lamang at biglang sisindihan o sisindihan sa panahon muli ng halalan pagkaraan ng 3 taon. Totoo ba yun? Totoo yun. Pagkaraan ng halalan, hindi nyo na makikita yan. Hindi nyo makakausap yan eh. Maliban kung may padrino kayo. Mataas ang bakod ng bahay ng mga yan. Hindi kayo makakapasok. Pupuntahan nyo sa City Hall yan. Hindi kayo makakapasok dahil ang daming security, ang daming bodyguard, kasi maraming atraso. Alam nyo, ito realidad sa inyong lahat. Sa mga may pamilya, 3 lamang ang problema ninyo sa buhay nyo. Pero meron 2 pangunahin. Una, pag nagkasakit kayo. Pag nagkasakit kayo, kung wala kayo maraming pera, mamamalibos kayo. Pag nagkasakit kayo, na medyo malala, malamang, mamamatay kayo. Pero ako, pag nagpagkasakit, kahit dumilata ako dito, madala lamang agad ako sa St. Luke. Kung meron man ako sakit sa puso, mababypass ako, mabubuhay pa ako. Mabigat ang problema. Kulang ang hospitalisasyon sa Las Piñas. Maraming ospital, pero mga pribado na hindi nyo kaya magbayad. Kapag nagkasakit kayo, lalapit kayo kung kani-kanino, magsasanla kayo. At kapag lalabas na kayo, kailangan bayaran mo ang bill. Kapag hindi mo binayaran ang bill mo, hindi ka makakalabas. Hostage ka sa loob ng ospital habang hindi mo nababayaran ang bill mo. Walang pakialam ang ospital kung ano ang sinasapit ninyo sa panahon na magkasakit kayo. Ang pangalawang problema ay pag-aaral, eskwelahan. Marami pong elementary school, maraming high school na libre sa Las Piñas. Pero pagdating ng kolehiyo, wala na. Hanggang high school nyo lamang mapapaaral ang mga anak ninyo. Hindi na makakapag-kolehiyo. Mabalik ako sa Naho Stage. Alam po ba nyo doon sa Naho Stage ko? Meron lamang 6 na nakagraduate ng kolehiyo. Yung 6 na nakagraduate ng kolehiyo, nag-FB kami, may messenger kami. Nakita mo yung isa, nakatrabaho sa bangko.
Yung iba naman, nag-iinyero na. Yung iba naman, nakikita ko, nag-a-abroad na. Pero dating nasa squatter area. Iba ang nakatapos. Iba ang may pinag-aralan. Sa Las Piñas, walang university. Kaya, ang plataforma ko, 10 ng aking mga kasamahan. Una, ospital. Pangalawa, university o pamantasan. Manganganak kayo sa ospital ng libre. Lalaki ang mga anak nyo, mag-kindergarten ng libre. Mag-elementary ng libre. Mag-high school ng libre. Magko-kolehiyo ng libre. Yan po ang palata ko nung nang-hostage ako. Kaya kung bibigyan ninyo ko ng pagkakataon, hindi ako magnanakaw. Hindi sila pwede magnakaw. Sinabi ko sa mga konsyal ko, hindi ko kayo lahat kakilala. Hindi kita kilala, Vice Mayor. Hindi nyo rin ako kilala. Kapag nagnakaw kayo, ipakukulong ko ang mga kasamahan ko. At kapag nagnakaw din naman ako, sinasabihan ko sila, pag nagnakaw ako, ipakulong ninyo ako. Kung gusto ninyo, pag nagnakaw ako, ipatukhan nyo na lang ako. Yung dalawang problema na yan, matutupad po yan. Bakit? Ang Las Piñas, meron 3.7 billion IRA sa loob ng isang taon. Ang 1 billion piso para sa university, ang 1 billion piso para sa ospital, tapos na. Sa 1 billion, kung sila magmamoryekto, pero hindi nila kaya, kung sila magmamoryekto yan, 40% ang SOP. Alam nyo ba ang SOP? Yun ang dahilan kung bakit ganyan ang buhay ninyo. Ang SOP sa 40% ng 1 billion, 400 million pesos. Taon-taon yan. Ang SOP ay laganap sa buong Pilipinas mula SK, barangay, hanggang sa LGU, hanggang sa munisipyo, hanggang sa mayor. Di ba nakakatakot? Pero, ano ginagawa ninyo? Wala. Tinatanggap ninyo na lokohin kayo. Mula SK, malinaw. Pag uwi ninyo, tanungin nyo si chairman, tanungin nyo si SK. Sabi ni Dukat, may SOP rin pala kayo. Ako po may anak, 2 SK na anak ko. Binigyan ako ng 10% commission ng kontraktor. Paano gagawin ko? Soli mo. Ang gawin mo, ipabigay mo sa mahirap. O kaya magpiting ka na lamang. Huwag kang kakain ng nakaw. Huwag kang mabubuhay sa nakaw. Ang misis ko po, nung bata pa, SKT siya. Sabi na misis ko, first time siya nakahawak ng 3,000 piso. Ang misis ko po, squatter din. Ako, squatter din. Ang misis ko nakatira sa dagat. SK siya ron. First time siya nakahawak ng 3,000 piso bigay ng isang kandidato. Pagdating sa barangay chairman, katulad sa amin po, sa BF Resort, ang IRA na tinatanggap ng barangay namin ay 40 million o mahigit pa. Kaya kung maako sila ng 10%, meron silang 4 billion. Si chairman meron 4 billion. Yung 20%, no, mali, 40 times 4, 16, 1.6 billion. 16 billion pala. Tama, accountant. Sa 40 billion IRA,
16 million ang napupunta sa bulsa ng mga barangay chairman at mga kagawad niya. Ang hatian ganito, 16 million, kay chairman 8 million. Yung 8 million, hati-hatiin sa mga kagawad para pumirma sila sa proyekto. Isang illegal na legal ang SOP. Garapalan yan. Magkano SOP? Magkano SOP? Kontraktor ka, magkano SOP? Pero hindi tayo lahat kumikibo. Ako sumisigaw. Sumisigaw ako. Sapagkat habang nakikita ko yung mga larawan na yan, yan ang nagiging inspirasyon ko. Hindi ako tumitigil ng laban. Nakita nyo mga tao nakatira sa sementeryo. Nakita nyo mga street vendor na bata. Nakita nyo mga squatter tagpi-tagpi. Yan po ang tunay na imahe ng mga mahihirap. Lalo na sa Maynila. Kung sakali tulungan ninyo ko sa pamamagitan lamang ng share, sa pamamagitan ng text, panoorin mo ang krusada ni John Ducat, panoorin mo ang KMJS, makikilala mo ang kandidato namin, ninyo, ang kandidato natin, si Ducat pala ay isang bayani. Bakit tinatawag ang isang tao na bayani? Ang isang tao, kahit ikaw, may nalulunod na bata, sinagip mo, bayani ka. Kahit ikaw, may nalulunod na bata, sinagip mo, at nagbuwis ka ng buhay, namatay ka, higit na bayani ka. Ako, 2 beses na. Hindi lang 2 beses. Ang rice cartel, do or die din dyan. Mga Chinese rice cartel, ang mga kalaban ko dyan. Meron po ako proyekto, isa pa sa plataforma namin. Pakilabas nga, yung plano ko sa CAA. Ito po, CAA ha. Pakipatay ilaw dito. Pakipatay ilaw. Ilaw, ilaw. Ilaw, ilaw. Kaya makita ninyo. Kondom pamahay. Kaya nakita nyo maraming vendor. Grabe! Nakita nyo meron Tingnan livelihood. nyo! Grabe naman yan. Yan pong pinapakita ko sa inyo sa pag-iikot ko sa Malaysia, sa Singapore, sa Korea, sa Japan. Meron silang ganyan. Isang kalye sarado. Puro mga street food. At dyan po ako kumakain. Hindi ako kumakain sa hotel sapagkat mahal. Pero dyan sa street food na malinis, kumakain po ako. Kayo rin naman, sigurado kumakain ng street food dito. Sino sa inyo kumakain ng kwek-kwek? Sino yung inyo kumakain ng ano yun? Chicken feet. Oh. Bituka ng manok. Yan. Sa loob po bawat isang building, tatayuan ko na isang pabrika. Garment. Meron din playground para sa mga anak ninyo. Meron din basketball court. Meron din swimming pool. Ayan. Meron din swimming pool. Kasi laki na paliliguan nyo mamaya. Badminton court. Grabe. Okay. Ilaw ulit. Tignan nyo.
isa napanood ko yung pagtatalo ni Cynthia Villar at si Senator Hontiveros. Ang gusto niya Senator Hontiveros, kondo pabahay. Ang gusto naman ni Cynthia Villar, lote. Lote na ganito kalaki. Ang mabibigyan lamang, ikaw lamang. Pero pag itinaas mo yan, ng 10 grado, kayong bibilang ko, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Andito na kayo. Yeah! Ang sabi ni Cynthia Villar, pagkalote, 500 a month lang. Ang sabi naman ni Hontiveros, tinanong siya ni Cynthia Villar, ang monthly, 1,500 pag kondo. Mabigat. Di ba? Pero sa proyekto ko po, 10 grado, yung 2 grado, gagawin ko livelihood. Magsasubcontractor tayo sa EPSA. Bibigyan tayo ng makina. Ang mga investor, gusto ko ipalam sa inyo, ako po number 1 contractor sa EPSA. 70 building na nagawa ko dyan. Kaya meron akong yaman ganito. Wala po akong government project. 45 years na po ako contractor. Kahit isa, wala akong government project. Sapagkat alam ko na merong SOP. Ayokong makisawsaw sa pagdanakaw nila. Kaya ang lahat po ng project ko, ay pribado. Ang kondo pabahay, 10 grado. 2 grado, factory. Sa usaping 1,500 monthly. Sa usaping 500 lang paglote. Kung kayo at ang asawa mo ay nagtrabaho sa livelihood project, pamasahe pa lang, tigda 200 piso kayo para makapasok kayo sa trabaho. Nakaka-savings na kayo ng 400. Di ba? Sa 400 times 30, 12,000. 12,000, dapat daw 1,500. So meron kayong panghulog ng higit pa. Naintindihan nyo ba? Meron kayong savings na 12,000. Pagkagising mo, maghilamos ka lang ng konti, bumaba ka na, magtatrabaho ka na. Pagdating ng tanghalian, may elevator yan, ha? Asakay ka na elevator, kakain ka, doon ka manananghalian, kasabay ng pamilya mo. Wow! At ang mga anak mo, habang nagtatrabaho ka, may playground. Dapat may playground. Ang sabi ko, nung naisip ko itong programa, binalita ko sa mga kasamahan ko. Ang sabi ni Vice Mayor, paano mo naisip yan? Bakit? Hindi naiisip ng mga senador. Hindi naiisip ng mga congressman na ang isang pabahay, lagyan mo ng livelihood. At sa pagitan ng 2 building may kalye, yung gusto magtinda, yung gusto street food, bibigyan ko ng puhunan dahil magtayuan lamang. Yes! Sa nakatira pa lamang doon, yung mga street food mabubuhay na. Sapagkat kinupyot namin, nasa 4,000 ang titira dyan. Yung konti tinda mo, yung tinda mong kwek-kwek, yung tinda mong chicken feet, ubos. Doon lamang sa nakatira dyan. Yung magtitinda ng bigas, ubos ang bigas mo sa mga nakatira lamang dyan. Ibig sabihin, sustainable. Kahit na ikulong kayo doon, bakura na kayo hanggang langit, mabubuhay kayo. Yes! Sabi ni Vice Mayor, di kaya po pwede na ilapit natin kay Villar yan. Ang sabi ko naman, maaari din siguro. Pag ako lumapit, isasama ko kay lahat. Yes! Isisigaw natin. Kailangan namin ang kondo pabahay
na may trabaho. Correct. Di ba? Siyempre, pag ako pumunta ron, hiharangin ako ng security ron. Pero pagkasama ko kayo, tatapang ako. Kailangan namin ang karapatan! Ibigay nyo na sa amin ang nararapat sa amin. O, di panalo tayo. Jundukat! 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 Okay. Meron na ako babahay, meron na ako ospital, meron na ako university. Mauwi tayo sa usaping pampolitika. Sa ngayon po, 4 kami tumatakbo mayor. Tinan nyo ang kwalifikasyon naming 4. Bahala na kayo, busga. Meron din po tumatakbong 4 na congressman na minomonitor ko ang laban nila. Sapagat ang congressman, nasyonal ang usapin dyan. Napakamahalaga. Kaya binabantayan ko, tinitingnan ko ang kwalifikasyon ng 4 na congressman na kumakandidato. Una, si Atty. Redoble. Si Atty. Redoble, isang simpleng nung pinibitahan ako ni Atty. Redoble, ganyan lang kalaki yung opisina niya. Sabi ko, Tony, ba't lumalaban ka? Lumalaban ako sapagat ako ang dynasty destroyer. Tutot mo, sabi ko. Paano mabawa sa akin ang dynasty sa Las Piñas? Magpapile daw siya ng bill ng anti-dynasty law. Attorney, face to face, mag-aral ka muna. Huwag mo sasabihin sa tao yan. Sino ka para wasakin mo ang dynasty ng buong Pilipinas, lalo-lalo na sa Las Piñas? Magpapile ka ng anti-dynasty. Alam mo, attorney, merong mga makabayan group, sila Congressman Colmenares, sila Teddy Casino, ipinal na yan. Hindi nga pumapasa sa plenary. 30 years na nakabinbin ang anti-dynasty law. Hindi umaandar sapagkat ang mga kasama mo sa Kongreso, puro dynasty. Kaya hindi ipapasaya ang batas na yan. Pag naipasa mo sa Kongreso, agad ka sa Senado. Ang Senado, puro dynasty rin yan. Pag naipasa uli sa Senado, pagdating sa Presidente, ibibito lang yan. Tatapon lang yan sa basurahan. Dahil dynasty rin ang Presidente. Attorney, mag-aral ka. Ang sabi niya sa akin, sino makapag-aalis ng dynasty? Walang ibang makakapagpaalis. Alam niyo ba kung sino? Sino? Kayo! Yeah! Kayo! Hindi Sino? ako! Hindi ang congressman! Sapagat lahat sila dynasty. Kayo, huwag niyo iboto. Di tapos ang dynasty ng Las Piñas. Ama! Tama! Tayo! Sa 4 na kongreso, isa na nasabi ko, si Redoble. Si Redoble, una po, katikit ko. Kasamahan namin. At meron isang mayor na si Rivera. Nung naging bisita ko po rito si Mayor Rivera, sinama ni Vice Mayor Angeles, nanood siya ng dokumentary ko. Bago nag-usap kami sa likuran doon sa opisina, sabi ko, kailangan isa lang ang tatakbo. Ako pwedeng magbigay sa'yo. Willing ako na ikaw ang susuportahan ko. Si Mayor Rivera naman, nagkakaganon. Hindi. Ikaw pala karapat-dapat. Aatras na lamang ako. Ako nga po, natuloy ng mayor. Ang pangako ko sa kanya, ikaw ang gagawin namin campaign manager. At kapag nanalo ako, kukunin kitang administrator. Sa panahon ng pagiging administrator mo, magtanim ka na maganda sa buong Las Piñas.
pag susunod na 3 taon, hindi na ako lalaban. Isang termino lang po ako. Lumabang ka, mananalo ka. Bandang huli, ito pala si Robredo, Redoble. At saka ito si Vice Mayor, merong evil plan. Gagamitin lang nila ako. Pagkatapos, tutuloy nila ang laban nila. Bakit? Nalaman ko. Manager Rivera, ang sabi mo, mag-withdraw ka. Hindi naman kita pinilit. Ako nga nag-withdraw. Ayaw mo. Pwede ba mag-file ka ng cancellation of COC para yung pangalan mo hindi na mapir sa balota? Sapagkat yung dati ka ng kumandidato, meron kang 35,000 vote. Ipalimos mo na sa akin yan. Kung wala na pangalan mo ron, ipalimos mo sa akin yung 35,000 vote mo. Ayaw. Sabi naman ni Redoble, wag muna. I-announce natin na nag-withdraw ng kandidatura si Rivera sa Agis, Mayo Agis. I-announce natin para may surprise. Magugulat lang ang tao, nag-resign. Ulul, isang araw lamang eleksyon na. Mapapakalat mo sa buong Las Piñas yan na nag-resign na siya. Ano ang plano nyo? Ginagawa mo naman akong bata. Ang dami kong laban, attorney. Buhay pa ako hanggang ngayon. Dahil instinct ang isip ko. Alam ko, mas matalino ako sa iyo. 2 ang kurso mo, CPA lawyer ka. Pero mas matalino ako sa iyo. Mas mayaman ako sa iyo eh. Eh matanda ka na rin naman, ba't ganyan lang kalaki yung opisina mo? Siguro, di ka magaling na abogado. Siguro, di ka magaling na CPA. Nagkaroon kami ng pagtatalo sa harap nila. At sabi sa akin Redoble, oh, Mayor, kinakailangan bigyan mo ang mga konsyal mo ng 100,000 isang buwan para may budget sila. So, 6 na buwan, 10 sila, sa madaling salita, 1 bilyon, isang buwan, ay bibigay ko sa mga konsyal ko. Sabi ko, bakit ko bibigyan? Hindi ko naman kayo pinatakbo. Hindi ko kayo kinausap na Konsyal Elmer, kumandidato ka, ako bahala sa'yo. Di ba? Nakilala ko kayo, nagkakilala tayo na kayo ay kandidato na. Di ba ginagawa ko walang isip? Biro mo, bibigyan ko rin tigiti sa 100,000. Eh samantalang may mga kapasidad sila. Kaya nga kumandidato sila, gusto nila maglingkod. Hindi para magkapera. Kaya mula noon, naghiwalay na po kami. Natapos tayo kay Redoble. Pumunta tayo sa isang congressional bed. Si Tayam, teacher. Okay, walang bearing. Si Mark Santos. Yan, kandidato si Mark Santos. Narinig ko, monitor ko, nagsisiraan sila. Alam nyo? May mga video, may mga ano. Nagsisira-siraan. Ang sabi ni Mark Santos, napabayaan daw ang Las Piñas. Ang sabi naman sa akin ng mga konsyal ko, 7 terms na si Santos. Madaling salita, 21 years na siya konsihal ng Las Piñas. Bakit ka lang ngayon nagdadadakdak na pinababayaan ng mayor ang Las Piñas? Samantalang noong panahon na yun, magkadikit kayo. Ngayon, nagdadadakdak ka na 21 years na pala ikaw, pinabayaan ng Las Piñas. Meron din nagsabi sa akin, at ako ay naniniwala, si Santos o si Congressman Santos ay protector ng Pogo. Naniniwala ako na si Santos ay protector ng Pogo. Meron din nagsabi sa akin na si Santos ay corrupt. Sa mga 21 years na siya,
naniniwala rin ako na si Santos ay corrupt. Pumunta tayo kay Villar. Si Villar baton eh. Nakikita ko rin yung video niya. Pag sumusugat niya, nakagano niyan eh. Kasi kuba siya. Matapang. Nakita ko sa BF, pati security guard, sinusugod niya. Si Mar Santos, nakita sila sa simbahan. Kinakamayan ni Mar Santos. Huwag mo na akong kamayan. Sinisiraan mo rin lang ako eh. Ba't kakamayan mo pa ako? Eh, samantalang ako, naglagay sa'yo, no? Tinulungan kita, kaya naging konsyal ka. Si Cynthia Villar, maton. Pero wala tayong nadinig na nagnanakaw. Ang dami senador na nakulong dahil sa pitap. Pero si Cynthia Villar, wala akong nauligan na nagnanakaw. Kung ang papapalitan ng kung sino ang kongresyonal, kung sino ang uupo sa kongreso, baka magnakaw. Baka ako maging mayor. Ang kailangan ko, suporta rin po ng congressman. Sapagkat ang proyekto ko ay bilyon. Kinakailangan ko sino mananalo congressman, kung sino mananalo senador. Kung mananalo si Camille Berian, lalapit ako. Yung mga pidap nyo, lagay nyo sa Las Piñas. Kapag hindi nyo nilagay yan, babantayan namin kayo kung saan nyo nilalagay yan, kung yan ay binubulsa ninyo. Kung iba mananalo, palagay ko, sa 3 taon, magpapayaman muna yan. Alam nyo kung bakit? Kasi sa panahon ng halalan, nahututan sila eh. Pera ang ginagamit nila sa inyo. Nililil lang nila kayo sa pera. Kaya yan, babawi yan pag nanalo sila. Ang proyekto'y malaki. Kailangan ng suporta ng senador, congressman. Marami po kailangan congressman ha. Ang bawat isang congressman, meron pong pidap yan. Pero tinago na nila. Inalis na yung pangalang pidap kasi pangit. Doon sila nangakulong eh. Pinalitan na ng Home Development Fund. Tama ba ako? Yun. Home Development Fund Project. Pero in short, pidap din yun. Pwede rin nilang nakawin yun. Alam niyo kung magkano sa bawat sa congressman, pag sip-sip ka sa speaker, 500 million a year. Pag hindi ka malakas, 300 million ka lang. Magsip-sip ka pa na magsip-sip sa speaker hanggang sa presidente. Oy, 1 billion ka na, ang bait mo, ang galing mo. Yun po sana makakatulong. Hindi, kung matutupad ang pangarap ko sa tulong nila, gagawin ko yun. Kung kinakailang ang durako na idinurako ay himurin ko at kainin ko ulit ang dinurako, gagawin ko para magawa ko lang ang proyekto para sa Yes. inyo. Para sa atin. Hindi po ako nang bobola sa inyo. Ibahin ninyo ako sa lahat ng politiko. Ibahin ninyo ako. Hindi ako magdalakaw. Hindi sila magdalakaw. Nasa inyong mga kamay ang pag-asa upang maisa katuparan ko ang platapormang inihahain ko sa inyo. Libreng ospital, universidad at kondo pabahay. Hindi na po kayo tatawaging mga squatter o informal settler o mga taong nasa laylayan. Malainawa tayo ng buong may kapal. Mabuhay po kayo lahat. Las Piñas, you deserve a new leader!